At ano po ang gagawin natin sa araw nito? Today po actually is the Unite for Duterte event. This is aimed at ensuring that we echo one voice to the world even, especially to the Filipinos all over the world, na tayo po ay nagkakaisa para at in solidarity para po sa call for the ICC to release and send former President Rodrigo Roa Duterte, the now mayor of Davao City, back home in the Philippines. Ang preparation po natin, we were here already early in the morning because we wanted to make sure na pagdating po ng mga kababayan natin, okay na po ang lugar. But sadly, ang weather po ay umulan. Yeah. Pero dito po, meron po akong reflection na kahit gaano po ang weather condition, kahit ano pa po ang weather condition, the solidarity and the Filipino spirit of bayanihan, together we echo and we create a sunshine na warm as well, that we are here united. Yes. Yan po talagang totoo sa na nakita ko. And also, we have here Senator Robin. We are expecting Executive Secretary Salvador Medjadea, the former spokesperson, Attorney Harry Roque. We would have wanted more people to come, but unfortunately, due to the technicalities of visa processing or whatnot, they were not able to come here. But as far as the crowd is concerned, we're expecting as much Filipinos, but we don't have a rough estimate. Okay. Because gusto po kasi namin is that we want to welcome everybody. But even though kahit 50 lang po ang Pilipino dito, kahit dalawa or tatlo, the fact of the matter is that they are here, rain or shine, talaga para ipakita ang suporta nila para kay Tatay Digong. Yes, sir. Sir, dagdag lang po, tungkol po yung nakita ng buong sambayanan, yung post niyo po kahapon, yung panawagan niyo po sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino na magkaroon po ng demand ba yun? Para Yes, exactly. Or request. Or exactly. Yeah, request. In that regard po, sinabi po ng Defense Council ni Tatay Digong na it would be possible or feasible even for our President, Mr. Bongbong Marcos, to send a communication or request to the ICC for him to release or send our Mayor Duterte back to the Philippines. Okay. So that's why I heed to the call of the people. Mr. President, listen to us, act out from the purity of your heart. Be kind enough to do the right thing. Okay, thank you, sir. Yes, Mensahe po sa mga kababayan natin Pilipino, sir. Sa mga kababayan nating Pilipino, huwag po tayong tumigil sa pagsuporta kay Tatay Digong. Ipakita po natin sa buong mundo na mga Pilipino, pag nagkakaisa, ay talagang unstoppable. Yes. We want the former president to be brought back to the Philippines as soon as possible, and in that regard, we also respect the judicial process. But we are a sovereign state, we're an independent country. We are not a colony of any country. Kailangan po talagang ipauwi si Tatay Digong. Yes, thank you, sir. No problem. Mabuhay po kayo, SMNI, the truth that matters. All right. Yan po si Sir Alvin ng Tourism, mga kababayan. Always travel with purpose and speak with impact. Thank you, sir. Mabuhay ka. Ayan po, mga kababayan. Gusto lang namin pakita sa inyo na kahit po umulan at malakas po yung hangin ng mga kababayan nating mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, ay nandito pa rin nakikiisa sa tinatawag natin isang diwa, isang lahi at isang diwa. Ayan po. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong live coverage sa araw na ito. O yan. Sige. Ayan po mga kababayan, papakita lang namin sa inyo ang mga kababayan nating mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa dito sa Europe, yung iba galing pa sa Amerika, galing pa sa Canada, sa Dubai. Ma'am, saan po tayo galing? Belgium. So, okay lang ba kayo? Ma'am, saan po kayo galing? Luxembourg. Ayan po, Belgium, Luxembourg. Ma'am, saan pa kayo galing? Belgium. So mga kababayan, Belgium, Luxembourg, si Mami. Ayan po, Alae. Ayan po mga kababayan. Bakit nandito po kayo, ma'am, kahit umuulan? Ayan. Hello. Ayan po mga kababayan, ang panawagan nila. Galing pa sila sa Belgium, sa Luxembourg. Ma'am,
Magbigyan kayo ng Ayan. time. Nandun yung mga cars ninyo. Kahit umuulan, ma'am, bakit nandito po kayo kahit umuulan? Underneath the Malivel. So, I'd like to Ah. ask the cars Para now, ipakita sa kang tatay na ni mga ko nga, nakaparking suportahan nato doon, siya hangtod to please sa put mahungan. your cars Ay, ang down iyang the nabuhat Malivel para kasi sa yung atong park ang is the tanan. entrance there. Dili So, kabayaran ang gawin sa ninyo is, sapi. ganyan, ikot kayo. Yes, thank you, ma'am. Tapos pabayad Tatay naman. ko, Santa Clovan, Leyte! Santa Clovan, Leyte. Yes, supporters, Tatay Digo! Yes. Tatay Jensen! Ma'am Jensen. Ma'am, So, kayo I'd po. like to Belgium. ask again, Belgium those supporters, people winners yan, na may Tatay mga Digo. dalang sasakyan, Yun po, mga kababayan. but your cars are Grabe. not parked in Kahit the umuulan sa oras na ito. Ayan po, may kape, may coke, may soft drinks. Ma'am, saan pa kayo galing? yung mga bus na allowed na mag-park dito sa likod. Kahit umuulan, nandito kayo, ma'am. Yes, sir. Ice cream Ulan from, man, init, yung, kahit anong oras, nandito kami fries, palagi para ni President Duterte. Regular French fries visitors. pan, and yung- Ayan po mga kaibigan, sila po galing ng Germany. Nakita po natin mula sa simula hanggang ngayon ay walang tigil po ang suporta nila sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, nakausap natin galing ng Belgium, Luxembourg, galing ng Germany, at yung iba galing pa ng Canada. Anyway, Ayan. yung may mga batang maliliit na mga Okay. anak na dala ninyo, pwede kayo May libre pang tumingin ice na cream ngayon, dito kahit sa umuulan. inside. Ma'am, kumusta po kayo? ng Jussie Bear. Oh, galing pa sila ng England mga kababayan. Nag-drive kami kagabi. Yes. Dumating kami kanina. Nabata ng ulan, sure na siya. Yung lead Wow. dito. So may mensahe po kayo ma'am sa administrasyon ngayon at kay Tatay Digong. Kasi may batang pala ngayon today. Pagbuo ko So, ninyo, yung mga paulian batang ninyo si ngayon, Tatay. please, Maluin please tao. na kayo to, Our to, Philippines to get speaks your, toys. the Tatay Your Digong. bear The sa best may, president Birds ever. Yes, okay mga kababayan, kita po ninyo. Ito ICC. Mga kababayan natin. Mga Ayun. kababayan, please Ang pray merch for booth Tatay natin Digong. ay doon sa Ayan, mga pangalan natin ma'am. Si children. Cathy Posteka. Ayan po si Ma'am Cathy Rustica galing pa ng England mga kababayan. Silang tatlo pumunta lang dito para magbigay ng suporta sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at panawagan po nila Jussie Bear. na makauwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Ito, galing po ng Belgium. Ma'am, So, ang pila ay doon Ayan po. Tapos dito tayo. ayan po, si Mama, nandito po kasama ang kanyang mahal sa buhay, kasama ang kanyang anak. Pumunta dito kay Kumulan para ipakita yung suporta sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ma'am, mensahe po. Okay, yan, ibang lahi yan ha. Sumisigaw ng Tatay Digong, bring him home! Bring him home! Bring him home! Yun po ang sigaw ng mga kababayan natin dito sa The Hague, Netherlands. Alin nyo Ayan. ang batang nyo doon sa may merch area natin to claim your free. Yan po mga kababayan, sigaw ng taong bayan dito sa The Hague, Netherlands. Former President Rodrigo Roa Duterte, bring him home. Okay, Pag walang bata, dito tayo guys. Okay, ma'am. okay? Kumusta po kayo dito? Okay lang ba kayo? Okay lang po. Saan po tayo galing? Paris, from Davao City. Ayan po mga kababayan, galing pa sila ng France, Paris. Davao City. Ma'am, bakit nandito kayo kahit umuulan? Dahil sumusuporta ni Duterte para makauwi siya sa Pilipinas. Ayan, grabe. Grabe yung suporta mga kababayan kay former President Rodrigo Roa Duterte kahit umuulan. Galing pa sila ng Paris para sumuporta po sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ikot pa tayo. Papakita lang namin sa inyo, mga kababayan. May gusto lang sabihin. Sa? Dong, unsa may mong isulti? Free Duterte. Okay, Free Duterte. Oh. Asa ka magigikan? Gikan? Oh, Davao. gikan pa sa Davao, pero diri sa kuan, gikan pa Germany no? Sa? Gikan pa kay Germany? Dili, Germany. Asa? San ako birthplace? Oh, Norway. Norway. So, kinsa may kauban nimo diri karon? Ako mama. Ay mo mama magpapa. Dili, ako papa. Ah. Nasa sa Japan. Okay, nganong naman mo diri karon? Para rebel para magawa sa Duterte. Oh, yan po mga kababayan. Ito si anong pangalan mo? Magnus. Ha? Magnus. Magnus. Yan si Magnus, bata pa pero gusto niya si
former President Rodrigo Roa Duterte makauli na sa Pilipinas. Thank you, Dong, ha? Okay. Ayan, sigaw po ng mga kababayan natin dito. Tatay Digong, bring him home. Ayan, ma'am, kumusta? Kumusta? Okay. Yung t-shirt nyo, kunin nyo kay Jassy. Jesse, okay. Ayan! Oh, Anton! naka-live tayo. Happy birthday, Oh, Anton! okay. Happy Ma'am, birthday! Bring him home, Tatay Okay. Digong! Rain or shine! saan pa kayo galing, ma'am? Davao! Of course, from Paris! Yan. May Bring mensahe him kay Tatay home, Digong. Tatay Digong! Laban lang, Jud! Na ami dire! Kanunay sa imong likod sa pader! Ayaw lang, Jud, o ka! Luya! Kay na ami dire! Laban lang! Nakay mensahe sa ICC o kay ICC, Administrasyon. please bring him home, Tatay Digong! Yun. Please, right now, we will not give up! Rain or shine! Tatay Digong, bring back home! Ayan, grabe. Kahit umulan, power yung energy. Okay, padaanin natin. Pupunta yung mga bata. Patay na. Yes. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Rain or shine! Rain or shine! Marcos resign! 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 Ayan po mga kababayan natin dito sa The Hague, Netherlands. Nagtipon-tipon para manawagay. Tatay Digong! Ayan! Pwede pa? Kuya, Asa na? makatanggi ko na ako sa imo ah. Oh. Eh, may blessings, may blessings. Gusto mo ni? Makatanggi ko na ako sa Charger? imo. Ay, salamat kayo. Charger. Charger. Laban. Okay, mayroon pong namimigay ng charger dito mga kababayan para hindi malubat. Ah, thank you ma'am. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay, dito tayo mga kabarters. Ayan. Sir, kahit umulan, bakit nandito po kayo? Automatic yan, automatic para kay Tatay Digong. Tatay Diggs, congrats! Oh, And hopefully soon, success will come. Makakauwi ka na. yes, thank you sir. Alright, alright. Tayo galing sir, dito lang tayo sa Netherlands. Dito lang sa Amsterdam. Thank you sir. Alright. Ang gwapo mo. Ay mana sa iyo, sir. Thank you. Okay guys, ikot pa tayo dito. Rain or shine! Sigaw ng taong bayan! Bring him Oh, shine! So sir, saan pa kayo galing? Norway! Ito, nakausap natin si Pablo kanina. So ang purpose, bakit nandito sila kahit umulan? Support for Tatay Digong. Ayan, okay. Bring him home. Bring him home, Tatay Digong. Yeah. Yun po mga kababayan, no? Kahit umulan, nandito yung mga kababayan natin, mga Yeah. Pilipino, galing sa iba't ibang bansa. Wala po silang ibang sigaw, kundi Bring him home. Of course, tayong lahat. May taga-Spain daw. Saan ang taga-Spain? Yes. There's a lot of actually from European countries, but I do not know where they come from. So, lahat na lang tayo. It doesn't matter. Germany. Saan ang taga-Germany? Luxembourg. Ireland. Lahat tayo mga flying boaters tayo. Ay, may nakita akong taga Norway. Yes, hello sa mga taga Norway. So, may taga-Asia din daw. O sige, dahil naman lahat tayo ay Pilipino at nagmamahal kay Tatay Digong, saan ang mga Pilipino nagmamahal sa mga Duterte? Anong sigaw ng taong bayan? Bring him home. 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 Dahil gusto na nating mapauwi si Tatay Digong dahil hindi siya nabibilang sa ICC detention. At walang jurisdiction ang ICC
sa isang Pilipinong malaya. We are a sovereign country and we want our former President, Tatay Digong, home. We are angry. The Filipinos are angry. We want PRRD home. And now, since we want him home, we are going to start with our program. So officially po mga kapartners, mga kababayan, ng umpisa na po ang ating program. Prayer button. Yan po si Senador Robin Padilla. Ayaw anak lay, butan man lalay. Butan la. Basang-basa po ba? Isipin na lang po nating blessing yan. Yes! Ibig sabihin, claim it na, makauwi na si tatay. Kasi ito yung, palatandaan, ang pagpulan ay isang blessing. Natandaan niyo yung sa Davao, di ba, umulan, nanalo lahat, di ba? Kaya pag-pray po natin, dahil ang Panginoon ay nakatingin sa atin ngayon, let us raise our hand and claim our prayer that Tatay Digong can be home in Davao, no? Kasi tanging ang Panginoon lang ang may kakayahan ng lahat. Kaya manalangin po tayo. Ama naming Diyos, we entrust to you and we claim and we declare your name. We welcome you in our midst right now, Panginoon. Nakikita mo ang bawat isa, ang mga puso ng bawat isa, ang malasakit, Panginoon. Kaya kami ay lumalapit sa iyo ngayon sa mga oras na to dahil alam namin na wala kaming magagawa kung wala ikaw. Ang lahat ng itong ginawa namin ngayon ay ang pagpupuri na humihingi kami sa iyo ng habag, O God, na si Tatay Digong ay makauwi na ng Pilipinas, makauwi na sa Davao, O God. Kaming lahat ng mga Pilipino ay tunay na nagmamahal sa Kanya. Ba't kami alam namin na wala kaming magagawa kung wala ikaw. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na narito. Ilayo mo kami sa sakit, Panginoon. Itong ulan na ito, Panginoon, hindi makabigay ng karamdaman sa bawat isa. Kundi kami, Panginoon, ay magkaisa at itaas ang iyong pangalan. Kaya maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Da. Singgit palay. Kusgad singgit lay. Yes, we are not a Filipino for nothing. Magdadasal din po kami, mga kapatid kong Muslim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa waqtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana nabi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maraming salamat po. Ang akin pong ipinalangin, humihingi po ako sa Panginoon Diyos na tayo pong lahat ay ilagay niya at itakda niya sa tuwid na landas at huwag po tayong maligaw. Assalamualaikum. Mabuhay si ES! Mabuhay! Mabuhay si ES Mijaldia! Magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa Netherlands, iba-ibang parte ng Europa at mundo na gustong pauwiin na ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa walang tigil na mga masisipag at mapagmahal na organizer na tuloy-tuloy na suporta at pagdarasal at pagmamahal kay dating President Rudy R. Duterte sa kanilang mga dakilang gawain. Noong ako po ay napagsabihan, na magsasalita ako sa hapon na to sa harapan nyo, ako po ay nabigla dahil sabi ko na lahat ang gusto ko sabihin. Gusto ko sabihin
iisa lang ang best friend ni Rodrigo Roel Duterte. Ang best friend niya, kayo, Yes! lahat yung Pilipino. Wala eh. Suporta naman ang tingog sa mga suporta. Tapang kung hindi kayo ang mga Pilipino, nakitang-kita kong pinagsilbihan niya ng tunay na may tapang at malasakit. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Malasakit dahil inayos niya ang problema ng mga Pilipino. Mabigyan ng bawat isa na tamang healthcare, pabilisan ang pagproseso at pagkuha ng passport at patagalin ng 10 taon ang visa nito. Bigyan ng tamang edukasyon ang batang Pilipino, ayusin ang mga paliparan at daungan ng mga barko sa inang bayan sa halos lahat ng magagandang lugar para maayos ang turismo. Tamang pakain, doblehin ang mga sahod ng mga sundalo at kapulisan, simpleng pagpapahaba ng driver's license sa 10 taon at marami pang iba. Higit sa lahat ay nilabanan ang COVID sa mabuting pamamaraan. Sa totoo lang, bukas, halos 4 na taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taong panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo, kaso meron tayong bagong sakit. Ang nawawalang sigla ng Pilipino. Dahil sa walang nangyayari sa 4 na taong paninindihan ng kasalukuyang administrasyon, huwag na natin pag-usapan yun at kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. Unti-unti nang nilalabas ng taong bayan ang tunay na nararamdaman nila na naipakita ang resulta noong huling eleksyon. Napakarami kong kwento at mauubos ang oras ko dito pag pinag-isa-isa ko ang kanyang nagawa, pero magbibigay ako ng iilan at sari-saring kwento sa bawat isa. Sa passports, alam nyo, nag-iisang buwan pa lang siya Pangulo, napadaan siya sa may foreign affairs. Nakita niya, ano yung mga taong yan? Bakit sila pumipila? Ang sabi sa kanya, Sir, pumipila yan para sa passport. Bakit sila kailangan pumila? Kailangan, dapat ibigay na lang ng gobyerno yung passport na yan. Tama. Ayun. Sabi niya, sa loob ng 2 linggo, gusto ko na wala nang pumipila para kunin ang kanilang passport. Natupad ho yun. Sa airports at sa mga daungan natin, sabi niya, gusto ko ayusin natin lahat ng ating paliparan at lahat ng daungan ng barko. Kawawa ang Pilipinong tao. Wala tayong magagandang airports, wala tayong magagandang daungan, pero napakaganda ng ating mga tanawin. Pinagawa lahat sa loob ng 1 taon. Ang PGH, isang araw bumisita siya sa PGH, tinanong niya mga doktor, ano ang mga kailangan natin dito? Sabi sa kanya ng doktor, kailangan ho namin ng pera at walang nangyayari dito. Tinawagan niya isang tao, kaya mo magbigay ng 100 milyon para sa PGH? Sabi ng tao, yes sir, bigyan mo na 100 milyon. Sabi niya, hindi 100 milyon ngayon,
100 milyon buwan-buwan. Yes! Tinigil nila. nung Amazing! Wala na tayo sa posisyon. Sana all. Isipin nyo, 100 milyon, may sakit ka, pwede ka nang pumunta sa ospital, may gamot ka na, mako-confine ka, libre lahat, nawala. Ang Boracay, sabi niya sa akin, Bingbong, kaya ba natin sarahan ng Boracay? Sabi ko, bakit? Marami parang sama na ng itsura ng Boracay. Sabi ko, bigyan mo ako ng 2 araw, pag-aaralan ko. Aba, nung hapong yon, sa cabinet meeting, hindi ko na napag-aralan at sabi na, sarahan ko yan, 3 araw from today. Ngayon, nakita na natin ang ganda ng Boracay. Yes! Sweldo ng mga men in uniform. Yes. Maraming mga finance men ang nagsabing huwag niyo ibigyan, mahihirapan tayo. Sabi niya, hindi. Naibanggit ko na yan, naipangako ko yan, ibibigay ko yan. Binigay niya. Yes! Salamat Ang driver's license. Ayaw, saan si Minchi? Sabi ko sa kanya, Mayor, may naibigay kayo sa mga taong bayan ngayon. Ano yun? Sabi ko, itong driver's license, 10 taon na. Bakit? Nasabi ko ba yan? Oo, ang sinabi niyo, bibigay niyo gagawin 10 taon. Isa ako sa mga beneficiary ng driver's license. Sabi ko, Mayor, tingnan niyo yung driver's license ko hanggang 2032. Patingin. Tinignan niya, kunan mo akong picture. And then, sinuli niya yung driver's license ko, sabi niya sa akin, buhay ka pa ba sa 2032? Sabi ko, Mayor, huwag mo naman akong papatayin. Tanungin mo lang kung marunong pa ako magmaneho sa 2034. Iilan ito sa mga kwento na aking mapapaabot sa inyo. Marami pang iba. Hindi po yan yun mga kwento. Totoo po yun. Ang Pilipino at ang kapakanan ng bawat isa ang parating nasa ulo niya. Alam nyo, to be exact, 72 days na si PRRD sa kanyang piitan. Hanggang ngayon, ang prosecution sa ICC ay humihingi pa ng panahon sa pagsusumiti ng kanilang ebidensya. Hindi siya pinapayagan tumanggap ng mga bisita na hindi ang Council of Records Ayaw ma-live at ang immediate members ng kanyang family. Hindi biro ang pumunta ng Netherlands magbuhat sa ating bayan. Napakarami mula sa Pinas at sa iba-ibang parte ng mundo na gusto siyang mabisita, pero ayaw naman silang payagang bumisita. Subalit, ang prosekusyon na hanggang ngayon ay naghaharap pa ng ebidensyang isasampa sa kanya ay tuloy-tuloy ang pagdedelay ng kaso. Ngayong araw na ito, masaya tayong lahat. Dito at napakarami natin magkasama-sama. Ako, nakasama niyan dumating 72 days ago, may tuturing maswerte at masaya dahil damandam ako ang pagmamahal at suporta na binibigay ng mga tao dito sa akin ng mga Pilipino sa Netherlands at iba-ibang parte ng Europe. Paano naman kaya ang kalagayan ni PRRD na nag-iisa sa kanyang at walang kasama sa kanyang piitan dahil lamang tama niyang isinagawa ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng bayan. Huwag tayong tumigil hanggang hindi natin siya maibalik sa ating bayan. Tuloy natin ang suporta, pagdadasal at pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Bring PRRD home. Let's bring PRRD home. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bring him home! 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 I-video ko kaya. Magandang hapon mga kababayan! Handa na ba kayo? Yes! Dahil ngayong araw, dito sa Dahig, magsisimula na ang Bukang Liwayway. I-live day, palihog day. Ang lumabas na resulta sa huling halalan, simula na
ang pagkatapos ng mga bangag. Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD committee, lahat Kailangan sila, doon lang na siya. bye-bye WAD committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Matagal na! Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa, ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palimos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay, na sa Europa, ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan na Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Julon! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Hindi! Anong sagot ko sa kanya? Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa,
merong tunay na demokrasya. Bangag, dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Oh, sayang na naroon. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambus ka. Mas magaling ka mambus ka kaysa sa akin. Wala, katawa mo Bibigay ko sa iyo, Mike. Para kamoy pa siya Mas mo. epektibo ka, ma'am. Tiko si Ting! Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga bangag! Baka sa'yo, man yung karotan. Kapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Tinoon. And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Okay, lagi patong nila. Bakit Kulit gabinete? kaya po na, hindi maputol. Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Ngay sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete, dahil palpak ang puno ng bangag. Akala ba niya? Magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete, pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Halika nga, bakit ka na rito? Tayong dalawa na rito? Sabi niya, Ano ang pangalan mo? Bukas nagpositing. Ibang klase. Ha? Pagpasok na. Taga saan ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan. Pwede niyo akong kidnapin papunta ng Luxembourg. Okay? 4 na oras, ha? Oo. At anong papakain mo sa akin? Maraming papakain sa akin. So, ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong ginawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, wala pa ring serbisyong makukuha, mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, galing ng Kongreso, Nulinsa. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa Kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumaki ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto. Bulok na sistema, pero at least may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kalye ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh my ano God. lang natira para sa proyekto? 0%. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ngang serbisyong binibigay? Tama. Lahat corruption ang sabi ng aking number 1 buskador. Yes. Madam Buscador, I am now declaring you
as Madam Buscador of Europe. Mami Kusiting, mabuhay! Mamaya, paakyatin kita rito. Nauna. Sasayaw tayo na bangan. Lahat tayo, ha? Alam niyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot. Akala naman niya, palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, titigil na tayo sa bangat. Nagkamali siya dahil talaga Sakit ba yung gamay? papatuloy natin yan hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Ang mga butos. Correct? Kaya ang Pilipinas, sinuka sila nung huling halalan. Totoo po, 5 lang ang pumasok sa ating inendurso. Pero napansin nyo ba, yung mga kandidato natin, Malingaw ko na, hindi Nabi. natin makakakilala. And yet, ang mga boto nila, halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang pruweba na ang taong bayan Anong na? nagdesisyon. Ang mga taong ininduso lamang ni Tatay Digong ang karapat-dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon, tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan. Bye-bye soon, mga vangay. Ay, salamat din na butod. So ang tanong ko sa inyo, Sakit kayo na, ha? sino pa rin ang pinakamagaling na Uy, presidente ng Pilipinas sa kasaysayan? Duterte! 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 Anong panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Anak, laban lang dyan mo kinagabita. Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama, mali? Ang mga Europeans, pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyod ng karabatang pantao. Tama, mali? Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama o mali? Mali! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong? Akala ko ba ang Netherlands ay kampyon ng karbatang pantao? Shout out Bakit to Langga pinapayagan Chan. nilang ikulong sa kanilang teritoryo, bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidnap? Tama ba yan o mali? Kaya kailangan magsalita kayo, mga Pilipino sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawaging pansin ng inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? Tama! Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union, magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila?
Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino magdi-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama o mali? Nako, sinesenyas na ako. Masyado na raw akong matagal. Mukha na raw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Hindi pa pwede. Tayong dalawa mag-ano rito. Magtatandem. Madam Buscador from Luxembourg. Palakpakan natin! Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Kala mo lang yun. Nasunod ka day. Oh, yan. Ay, huwag kang kumumpiyansa day. Okay. Halika na! Huwag ka na muna maghubad! Nako, may asawa na po ako. Huwag ka maghubad. Tabang! Mubalik ko, Elben. Ayan. Habang naguhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Okay. Ayan. Okay na. Ha? Madam! Bilib na Nagreklamo na bilib ba talaga tol? ako sa'yo. Ay! Ang anghang ng iyong mga buska. Mag-ingat ka. Baka tulamin ka. Wala na ni putol-putol? Satanas Wala. at madulas. Restart radio dito no. Tulawin daw tayo ni Bakwak. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Bahala na lang ako Nina kasala na. Hansen Alam ka ng buto. from Luxembourg. I am from also in Cebu City. Ma'am, ikaw ba yung naging beauty contest ka? Bakit ganyan ka magsalita? Parang maya-maya, magbibikini ka na, swimsuit competition. Hindi. Pinaglaban ko lang si Tatay Digong. Anong mensahe niyo sa mga banga? Bumawa ka na dyan. Resign! BBM, resign! Kayo, sang-ayon ba kayo? Yes! Bring him home! Ang Tatay Digong, iuli na sa Pilipinas! Bisaya ako dong. Okay lang yan. Basta naintindihan ko sinasabi mo. So anong sigaw natin? Sinong dapat mag-resign? BBM! Si Bangag! Gawin mo naman chant. Nakakainis ka na ba? Hindi sila makachant. BBM resign. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Now na! Nakapalayo pa makumay. Meron ka bang special message kay Liza Tanas? Oh, I like that. Ay, ay. Parang mapapalitan akong trabaho nito. Anong oras na? Meron pa tayong buong araw at gabi. Murag may, Ako wala akong... murag may ilisan ako. Ito ba? Relo! Ay, dito ko musayaw. Ano ba? Relo! Wala rin dito yung misis ko. Aroy. Nindot kayong tanawon! Hindot ko no kayo. Na, mula ka ba na? Buto! Ano mensahe mo kay Liza Tanas? Ay! Madam! Madam Lisa! Hay nako! Ikaw man ang... Bisaya ko dong? Ako mo? Ikaw man ang Tagalog, wala man akong Tagalog. Bisaya lang ha! Oh, sige! Halo-halo kini ha, halo-halo. Nanaon sa naman na torne, nabaktoyo naman na. Ang akong mensahe ni mo, Madam Lisa, Ay, Bisaya man di ay. amo kung naapa ba ka karon sa Manila ang sa Pilipinas? Papauli. Wala na naman na siya diha. Oh, ay dili man na siya pwede mula ka. Pagdili man beti lang tawa ko. Diyan sa payong sa seminary. Naabaya. Oh, ang akong mensahe. Amo to kinsay atong presidente? Ha? Kusog-kusog ba? Sa torne, tanawa na lang. Ang atong presidente sigurado? Ay, ino na lang nato silang duha. Silang duha. Ang presidente. Ang babae, ang nagmuestra. Ang tagasunod, ang
Correct! Oh, akala mo, di ako marunong magbisaya. Ah. Akala mo, mabebenta mo ako, ha? Sunod-sunuran daw ang presidente. Tama, mali? Sino may kasalanan? Diba? Anyway, di na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kay Tatay Digong. Yung kapatuloy niyong suporta ang nagbibigay buhay sa kanya habang siya ay nakakulong. Kung wala po kayo, wala na rin siguro siyang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sayaw muna, sayaw! At bilang pagwawakas, kinakailangan buskahin natin sila. Meron ba kayo yung tugtog niyan, ng bangag? Wala, akin lang. Para sa TikTok mayroon na. Kayo, di kayo naganda ng sound. Ano na lang ang mukanta, kami musayaw. Okay, okay. Lahat tayo magsayaw. Maraming songaris dito. 2, 3. Bangag. Giwi. Butod. Patay. Yes! Duterte! Si Tatay Digong! Duterte! Bring him home! Bring him home! Duterte! We love you, tatay! Ingat ka dyan sa inyong pagbakasyon. Hindi ba tatapos, oy?